Good morning! Nakabukas na pala yung camera ko. Kape tayo. Katatapos ko lang mag house chores. Nag-shower lang ako ng bahagya. At ako ay pupunta sa puntod ng mama ko. Today kasi cloudy lang pero wala namang ulan. So dadalawin ko yung mama ko. Hindi ko alam guys, today masyado ako nalulungkot. Hindi ko alam bakit. Siguro, hindi ko alam kung normal to. Minsan kasi, ayaw kong isipin, pero biglang pumapasok sa isip ko. Yung, sabi ko, mula bata ako, nagtrabaho ako noon, pinag-aral ko ang lahat. Inayos ko yung buhay namin. Pero, bakit? Praise the Lord actually kasi meron pa rin yung bunso ko, sinusuportahan niya ako. Pero, bakit mas marami yung hindi nila pinahalagaan yung pinaghirapan ko? Nalulungkot ako guys, paminsan-minsan. Minsan hindi ko maiwasan na atakihin ako ng anxiety dahil doon. Iniisip ko, sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Lahat ng bansa na pinuntahan ko, hindi nawawala sa akin yung pagpa-part-time. Linis ng bahay, pass out ng mga restaurant, pass out sa hotel, paglalabas ko sa trabaho ko para lang magkasya yung aking ipapadala sa family ko at sa mga nag-aaral. Pero bakit hindi nila pinahalagahan? Somehow, pag ini-highlight ko sa kanila na pagbutihin nyo ang buhay nyo dahil hindi kayo bumabata, pinaghirapan ko kayong igapang para magkaroon kayo ng degree, ibablock pa nila ako. Minsan, nakakatawa, no? Pero hindi na ako, wala na akong guilt, guys. Wala na akong guilt kasi naibigay ko na sa kanila lahat eh. Kaya lang minsan, iniisip ko, bakit nagpapabigat pa rin sila sa akin? Samantalang ito na yung pagkakataon na dapat sila na yung magsusupport sa akin eh. Kasi nung mga time na pinag-aaral ko sila, sabi ko hindi bali kahit wala akong ipon ngayon, in the coming future, kahit pa paano mabibigyan nila ako. Kasi lahat naman ng kinita ko ngayon ay ginastos ko na sa kanila. But sad to say, sometimes nagpapabigat pa rin sila sa akin. Hindi ko alam ko, ako lang ba nakakaranas ng ganito. But I know many of OFWs nakaka-encounter ng ganitong lungkot, ganitong pangyayari. Kaya kayo mga OFWs, advice ko lang sa inyo, mag-save kayo para sa sarili nyo. Tumulong lang kayo sa abot ng makakaya nyo. Huwag nyo ibigay lahat. Huwag ayoko maranasan nyo yung sakit na nararanasan ko ngayon. Na halos nagpakamatay para sa pamilya. Actually guys, nakalimutan ko yung sarili ko. Hanggang sa nagkaroon ako ng breast cancer. Sobrang stress sa ka-handle ng family. Pero, I don't think my family appreciates me. Kasi, ngayon na wala na akong may tutulong sa kanila. Somehow, ibablock nila ako. And then, pag wala na sila ibang malapitan, andito pa rin sila sa akin, nakasiksik. Alam naman nila na wala akong trabaho, alam naman nila na wala akong ipapakain sa kanila. Nakakalungkot lang guys, wala lang. Siguro ano na to, parte na to ng drama ng buhay ko. Hindi ko lang talaga maiwasan na maiyak. Pasensya na kayo ha. Sa inyo lang kasi ako nagiging komportable na umiyak. Ilabas yung sama ng loob. Patulad ngayon, habang naglilinis ako, pumapatak ang luha ko. Iniisip ko, yung mga panahon na sobrang busy ko, hindi ko inisip. Sabi nga ng mga kasamahan ko dati na Pilipino sa abroad, huwag mo i-shoulder lahat wing kasi may mga magulang naman yan. Pero para sa akin, gusto ko kasi silang makatapos sa pag-aral. Gusto kong in the coming future,
yung mga pinagdaanan naming hirap, ni isa man wala nang bumalik pa doon, wala nang dumaan pa doon. Gusto kong tuldukan lahat yon. Kaya lang, napakaswerte nila guys, no? Pahalagahan na lang nila yung pagpapaaral ko sa kanila. Ako guys, ang mga magulang ko hindi ako pinag-aral. Sa kagustuhan kong mabago ang buhay namin, pinag-aral kong mag-isa ang sarili ko. Sa abroad, pag nalaman ko na may libreng pag-aaral ang Philippine Embassy, kahit sobrang busy ko sa trabaho, ipinagmamakaawa ko yan sa employer ko. Alam nyo guys, nung ako ay nagtatrabaho sa Wellcare Hospital, mayroong libreng pag-aaral sa Philippine Embassy, yung home management, no? Alam mo, pinaglumuhod ko yon sa aking director. Sinabi ko sa kanya, can I get my 2 hours a day? Because I wanted to study. We have in the Philippine Embassy free of study. So I wanted to take that. Napakabait ng Panginoon guys, kasi laging pumapabor sa akin ang mga boss ko. And then nung ako ay nasa Golden Fork, kahit sobrang busy rin ako, hiningi ko sa boss ko, kasi mayroon ding na home health aid naman sa Philippine Embassy. Pero instead of sa Philippine Embassy, tinake ko siya sa Najas International Institute sa Dubai. So ayun, nag-graduate ko din yung home health aid at nagamit ko yun guys. Nagagamit ko yun every time na ako ay nasa hospital. So na-assign ako sa private. So mas mataas ang sweldo. Pag lagi ka na lang kasing nasa ward, pag yung nasa hospital ka, minimum lang yung sweldo mo. Unlike pag yung may special skills ka, medyo mataas-taas yung sweldo. And nagpapasalamat ako sa Panginoon doon sa hilig ko sa pag-aaral. Pero itong mga pamangkin ko pati panganay ko, ang swerte nila, no? Nakapag-degree sila, pero hindi nila pinapahalagahan. Pasalamat nga ako guys, yung isang pamangkin ko na pinag-degree ko, nakaakyat na ng barko. So, praise the Lord. Sana pagbutihin niya. Napakabait ng Panginoon kasi yung mga panalangin ko, dinidinig niya. I just hope and pray na one day soon, yung panganay ko naman, sana si God ang mag-work out sa buhay niya. Kung hindi man sapat yung mga words ko sa kanya, kung masyado siya nagsasawa sa mga words ko, siguro nga tama yung sabi ng iba, masyado silang na-spoiled sa akin kasi ibinigay ko lahat ng gusto nila. Hindi ko pinaranas sa kanila yung hirap na nararanasan ko. Siguro totoo sila guys, pero yun sa akin lang naman, mahal ko kasi silang lahat. Ayaw kong maranasan nila yung hirap na pinagdaanan ko. Kaya ang lahat ng yun, gusto ko na lang sanang tuldukan. Pero alam nyo ba guys, sa kabila ng lungkot ko, minsan katulad ngayon, ando pa rin yung pasasalamat ko sa Panginoon na katulad ko, nagkaroon ako ng stage 2 breast cancer. Gumaling ako without chemo. Sa pamamagitan ng barley, paragis, and daon ng guyabano fruit. Gumaling ako guys. So yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoong Jesus. At ngayon sinasabi ko nga sa Panginoon, ipahirap niya sa akin yung buhay ko na wala ako nararamdamang sakit. Kahit mga 15 years na lang, mapagraduate ko lang yung bagets ko, may stable ang aking mga anak, mga pamangkin, okay na ako. Pwede na ako mag-bye-bye universe. At sana pag time na to bye-bye universe, patulugin na lang ako ni God, wag na akong gisingin pa. At kunin na niya ako. Ganun na lang sana para wala nang gastos pa. 'Di ba? Yun lang. So anyway, drama ng buhay. Thanks for watching and I love you all. Bye!